Ayan, may mga turista tayo ngayon. Good morning, ma'am. Enjoy Boracay. Yan, dyan. Yung activity ngayon. Wala pa dito yung activity na. Kasi mga isla, yung artist nito, babae. Yung isang ano niya, isang niyang kapatid doon sa Israel, gumagawa ng sandcastle. Kasi nakarang grabe yung hotel ito mga isla. Yung hotel. Ito kasi mga isla, ito, half Chinese kasi iba Tagalog yung salita. Chinese yung mga anak. So, nandito tayo mga isla sa ano, medyo sa loob. Medyo mainit na sa labas. Mga kasla, magandang araw po sa inyo lahat. So, nandito po tayo ngayon sa, ano, sa ibabaw ng kay Mama Mire sa grotto po. So, parang drone lang mga kasla. Parang drone lang pag dito ka. So, tayo mga kasla kukuha kay Mama Mire kasi po, inihintay lang natin na matapos yung ibang turista na napapicture dito. So, Okay, solo mo si Mami. actually po, dito kasi mga kasla, pag once dito ka, maganda magano dito mag-akyat tapos kuha ng picture. Iba kasi nagkukuha ng picture. Kuha ng picture. So yun mga gusto. Hintayin lang natin matapos yung ano, yung ibang turista. Kasi ito kasi mga isla, yung mga driver ng e-trek, sila din nag-guide na para pumunta dito sa ano sa kay Mama Mire. Yan katulad niyan. Siya rin yung ano yung photographer niyo kung sakali po kayo pumunta dito sa Isla ng Boracay at mag-land tour. So sila po yung nag-guide kasi sila po ay na seminar din sa mga at sa po sa tourism na paano mag-handle sa turista dito. Ito. Yung support sa paraw. Okay, magas lang. So kasi po ay may mga turista dito na ano. So yung magas lang. Hintayin na natin siya no, si Kuya. Doon ka tayo, mama. Okay, finger hard.
Dito kasi mga isla, maganda to dito. Kaso lang, dito kasi pag umakyat kayo dyan, so bawal po umakyat dyan. Kasi talagang pipituan kayo ng lifeguard. Kasi po, hindi na rin maiwasan baka mahulog kayo dito pag umakyat. Kung sakali kayo po umakyat dito sa grotto. So dito lang. Dito lang kayo akyat. Okay, ma'am. Madaan na ako. Ayun, may mga turista tayo ngayon. Good morning, ma'am. Enjoy Boracay. Okay, okay. Easy ito sa... Ikaw, boss, sa bidaralyang ito. Pwede. Ha? Oh, boss na. Ayun kasi mga isla, medyo makulimlim yung panahon natin. Akala ko sa malalim ka mag-swimming eh. Huwag na nakalalim. So yun mga isla. Maglakad pa tayo papuntang Nimol. Okay, tingin ang tawanan. Okay. Ma'am, girls ko na, girls.
5 to 10 minutes naman. So maganda dito mga isla. Dito kasi yung isang open na ano na restaurant mga isla. Talagang balikan ng mga ano ibang turista kasi po yung ibang turista kasi pag once na kumain diyan, sinishare nila kung saan yung masarap na pagkain or magkape or mag-dinner or mag-breakfast or mag-lunch po. So ayan po kasi mayroon doon na restaurant din doon, no? Doon sa unahan. Tapos mayroon dito. Ito yung Cafe Gatsol, yung bago. Yan o. So marami yan ng ano, nagbe-breakfast. Yan, dyan. So yan mga kasla. Yung isa naman ito, yun kasi yung aircon din yan sa ibabaw. So sa baba din na kumakape. Pero mas ito kasi, mas madami. Pag once naman yung hapon mga kasla, mga oras ng 4 o'clock. Andyan naman yung happy hour na sa ibabaw, sa rooftop na yan. Diyan, marami dyan. Halos mga turista dyan pumupunta din na dyan magre-relax. Kasi bar din yan mga kasla. Tapos kung dyan kayo, makikita niyo po yung sunset dito. Oh. Kahapon yung sunset natin hindi maganda. Tapos maiksi lang yung pag-ano natin kasi po gawa rin ng ano na masyadong mainit. Hindi tayo nakapaglakad ng masyado ng kahapon na talagang umaga. Grabe ang init. So ngayon po ay makulimlim yung panahon natin.
So dito tayo mga kaisla sa Astoria na, tapat mismo ng Astoria. Pag dito sa Station 1 mga kaisla, kasi yun nga, yung activity ngayon, wala pa dito yung activity na nilagay kasi po ay medyo dire-diretso yung habagat natin. Gawa nito na ito ay allowed lang na yung sailing boat, yan yung sailing boat. Oh. Yan na po yung allowed dito. Diba nakikita nyo mga kaisla, sa ganitong oras kasi ay time check natin is mag 10 o'clock na in the morning po. Tapos wala pang halos tao dito. Kakaiba kasi pag once ng hapon, yun madaming tao kasi yun nga ipahinga na ng mga turista natin galing mga activity. Pag alas 5 kasi picture lang yung ginagawa nila. At maggala-gala dito katulad nitong dalawa, nagwo-walking papuntang Station 1. Dito tayo kamagasla sa, ano, sa may Sand Castle na yung gumagawa po dito ay babae. So tingnan natin mga kasla, check natin. Good morning. Kamusta ang buhay? Wow, galing niya. Ikaw lang mag-isa? Oh, isa lang mag-isa. Ito kasi mga isla, yung artist nito, babae. Yung isang ano niya, isang niyang kapatid doon sa Israel, gumagawa ng Sand Castle. Kasi nakarang taon yung discuss ko yung 5 members na Sand Castle. Pumunta ng Israel kasi doon gumagawa ng ng mga Sand Castle din. Ang lambot talaga ng kamay para hindi para hindi matibag. Ito mga kasla, kung gusto yung mga pa-picture dito, malapit dito sa Station 1. Dito kayo sa tapat mismo ng sandbar. Yan sandbar oh. Tapos malapit sa Astoria. Medyo tahimik yung panahon natin ngayon. Oh, ayan. Bye-bye ka. Bye-bye. Bye-bye naman dyan. Bye-bye. Galing yan, magaling mag-artist. Mag-art ng mga magaling mag-ukit ng buhangin kasi po ay talagang yun yung hobby niya. Tapos yung dati kasi sila yung nauna na gumagawa kasi sila po ay local po talaga mga kaisla. Kasi ngayon kasi yung 5 namin na actually po, isa po akong marshal sa Sand Castle na dito, na chichik. Kasi po ay sila araw-araw din sila na narobingan ng mga officer. So ako po ay marshal dito. Kinicheck ko yung situation nila. So dala vlog na rin mga kaisla kasi ito po, iba-iba yung area nila.
Grabe yung hotel nito mga islaw. Super laki yan. Yan oh, super laki yan. Tapos pa ano sa likod, super laki na hotel yan. Third floor yung hotel. So malapit na tayo makaisla sa ano po sa Dimul. So ayun mga kasla. So dito ay medyo padamay-dami na rin na mga turista na naliligo dito sa tapat mismo ng Dimol. Kasi ito mga kasla, lahat po ito ng mga turista, karamihan po ay walk-in dito sa isla ng Boracay na dito mismo sa tapat ng Dimol na maligo. Kasi dito kasi yung mga hotel, doon pa yan sa kabilaan po yan. Kasi halos dito kasi puro restaurant yan. So marami dito nang naliligo mga kaisla, maaga pa. Maaga pang weather natin mga kaisla, makulimlim pa. Talagang mamaya kasi mga alas 2, talagang mainit na. Pero yung weather natin makulimlim sa sa paikot ng Boracay.
Kayak patin. Kayak sir. Okay, so tingnan nyo po yung dito tayo sa Dimol pa. Hindi pa tayo nakapalayo sa Dimol. So super linis dito. Super linis. Pero yung ito mga kaisla, dito katong area na to kasi pa high tide ngayon. May mga damo-damo lang umakyat kasi yung mga bakas lang na kasi normal lang mga kaisla pag once na bagat may mga damo-damo yan. So makikita natin general na kahit saan tayong lugar na isla pag once sa bagat, mayroon normal na yung mga damo-damo na yan. No? Pero dito banda, yung nakaraang araw na yung tambakan ng mga kahoy, niyog, buko, tapos mga puno ng saging, dito yan, dito. Nakaraang araw, so wala. Malinis na mga kaisla, talagang malinis na. So dito, makita mo lang yung niyog dito. Na lumalabas yung gamot niya. Kasi po nakuha ng ng tubig pag high tide. So di ba mga kasla super linis. Exit ang banda doon sa tabi kasi pa high tide ngayon kasi may mga damo-damo.
dito tayo makaisla sa, ano, sa Mandarin. Mandarin Highland Hotel. Ano. So nandito tayo makaisla ngayon sa ano, sa Hinan Regency po. Ito kasi yung malawak yung beach bed nito, tapos yung area nila. Kasi po ito kasi maganda yung area, maganda yung pagtayo ng niyog nandito. Tapos linya, tapos dito naman linyog. Kaya talagang sinadya talaga na yan itanim. Kasi ito naman mga kasla yung niyog kasi. Yung iba kasi tinanim yan na buhay na mataas na yung ano yung kahoy niya. So ayan po kasi pag once tinanim yung bata pa yung may buko, talagang kukunin ng tubig dagat na pag high tide. Lalo na ngayon po habagat, talagang kukunin. Ito kasi mga kasla, yung tinanim to, bata pa kami ata yun, mga 1990 ata na nandito yung sinasimulan yung itong Regency. So ito po ay tinanim na sinadyang tinanim na na hindi po na maliit. So malaki na siya. Siguro mga yung katawan ng niyog siguro mga 4 na dipa. So tinanim. Ito mataas na. Maraming pwede. Ate lang ba ito? Salamat po.
Tingnan nyo BTS Laol dito banda. Mula ang station 1 hanggang dito. So wala na pong mga kahoy at mga sabuko na yan hanggang nakarang araw. So wala na. Talagang malinis mga isla. Tapos hintayin naman natin uli na makaroon naman tayo ng bagyo uli. Kasi yung bagyo kasi mga isla walang katapusan. Kasi maraming months pa tayo na kasi September at October. 3 buwan na yan, August, September, October, yun yung sunod-sunod na bagyo dyan. Mas lala yung mga islang yung, yung September. Yun. Kasi yung natin talagang dire-diretso yung bagat. Pag huminto naman yung dagat, yung bagat mga isla, pero tahimik lang siya, pero bagat pa rin yung portion ng ng hangin. Dito mga kaslaw sa Hinan Palm, marami pang turista dito kasi ito kasi mga kaslaw hindi silang mawalan ng turista kasi po kakalain mo naman ay 7 hotel. Tapos sila yung dito sa front ng ng White Beach na nakatayo ng hotel. Talagang patok na patok yung hotel nila dito sa sa isla ng Boracay kasi po 7 hotel, malalaki pa naman mga isla. So sila talagang hindi nawawalan ng mga turista dito.
Medyo mainit na yung ano naman kasla, yung silak ng araw. Kanina medyo makulimlim. Dito kasi mga kasla, ito, half Chinese kasi iba Tagalog yung salita. Chinese yung mga anak. So kahit pa paano mga kasla kasi may mga Chinese na rin dito. Ito mayroon pa picture dito. So nandito tayo mga kasla sa ano, medyo sa loob. Medyo mainit to sa labas. So may mga turista pa rin tayo dito. Kasi dito mga kasla, ito yung nalalakaran papuntang Timol, papuntang Station 3. So mga kasla,
So nandito na po tayo sa Bihab. So tingnan mga kasla, wala nang kahoy dito. Yung last time na nakarang araw na last vlog natin doon sa Station 3, papunta dito, may mga kahoy pa. So ngayon po ay wala na. Malinis na mga kasla. Focus ka? Hi. So nandito tayo mga kasla sa Garden Paradise. So mga kasla, may kawayan na kasi para to sa sa bagyo na at bagat. Ito ang kawayan. Ito yung windbreaker yung tawag, windbreaker. Para malis din na pumunta yung buhangin tsaka yung hangin. So dito tayo sa Bihab ngayon. O sa Garden Paradise yun. So yun mga kaisla, malapit na po tayo sa sa Astoria. Tapos maya po ibalik naman tayo papuntang Dimol kasi nakalampas tayo sa Dimol. Medyo malayo na yung Dimol mga kaisla. Doon tayo kanina galing sa sa grotto. Tapos ay tayo pa ay babalik. Lalakarin naman natin pabalik. Dito mga kaisla, itong Casapilar. So yung mga kasla, balik tayo. Ito po yung Astoria, oh. Yan. Yan yung Astoria. So balik po tayo. Mainit na naman kayo mga kasla. So dito naman tayo dadaan. Buti nga medyo malakas yung hangin pa na bagat. Mahangin dito. So medyo malamig yung ihip niya. Kasi kahapon naglakad tayo mga kasla ng alas 5. Talagang mainit yung yung silak ng araw. Tapos maya wala tayong sunset. Biglang nawala yung sunset. Hair break, ha? Papabreak kayo, ma'am. Hair break. You want hair braid?
So yung mga isla, pauwi na tayo. So alanganin yung ano natin pagpunta ng Dimol. Kasi po yung oras natin kanina, kasi pag alis natin doon sa ano sa bahay tapos papuntang grotto tapos pupunta dito, ano lang, talagang mabilis yung oras. Mabilis yung oras mga isla. So hindi na natin kailangan pumunta ng ano nang bumalik dun sa Dimol. Talagang ano tayo sa ano sa time. Kasi po mga isla, mayroon po tayong puntahan. So sorry po kanina kasi nagbanggit ako na papunta pa tayo ng Dimol. So hindi natin kaya. Kasi mayroon tayong schedule mga isla. Tayo po ay mag-attend ng estudyante natin. Alas 12 na po kasi 1 o'clock yung pasok ng anak ko. Yung maliit. Yung dinadala ko mga isla kung mag-clean up. Yan po yung maliit ko ay kinder. So nag-aaral. So yung mga isla kasi hanggang dito na lang tayo. Sige, tuloy lang natin. Palabas tayo ng ano ng main road. Dito tayo sa White Beach papuntang ano. Ito yung ano mga isla, yung sabi ko lagi na boundary na 1 and 2, 3. Ito yung 3 tapos kabila 2 na. So tayo ipalabas dito. Dito tayo dadaan mga isla palabas. Sasakay na lang tayo sa ano sa e-trike. Medyo malayo pa mga isla. Ito, siguro mga 8 minutes pa yung lakarin natin. Kita po mga isla yung ano, yung police station ito. Yan yung police station. Kung kayo po may complaint, pumunta dito sa Isla ng Boracay. Halimbawa may complaint kayo sa about sa mga workers natin, so pwede kayo mag-complain din dito kung sakali man lang. So yung mga isla, hanggang dito na lang tayo. So maraming salamat sa panonood. God bless po everyone. Bye bye.